For today's video, gagawa tayo ng loop bed. Bali yung pagkakat ko nga pala rito isa dire-diretso siya. Kung papansin nyo, nagdugtong ako dito ng bali 1 feet mahigit. Yan, mga 15 inches siguro yung dinugtong ko. Yung isang tubular kasi isa 19 na feet yun. Bali kinulang siya para sa ating gagawin na frame. Ayan, kung papansin nyo, dapat ayan, ganyan siya kapantay kapag nagdugtong tayo ng ating tubular. Ayan, bago ko siya i-build o gawing i-frame, dinugtungan ko na siya para hindi na ako mahirapan sa pagdugtong. At the same time, para maging maganda yung ating paggawing frame. At ayan, binaluktot ko na nga siya. At the same time, naka-welding na rin itong ating framing. Ayan, kung papansin nyo nga rito is wala siyang, hindi siya kita yung mga dugtong niya. Ayan, gawa nga ng dire-diretso yung ating putol. Sa portion lang doon na yun tayo nagdugtong. Yung nakapiraso na yun, kinulang sa ating isang buong tubular. Ayan. 75 by 48 pala yung sukat natin dito. Kaya hinupas tayo ng konti. Ayan. Syempre, spacer pa rin para sa ating mga patungan ng ating kutsyon. Ayan. Gumamit lang ako dyan ng plyboard. Bali, dalawang plyboard na ginamit ko dyan. Isang spacer. Ito, marami naman kasi pang retasong plyboard dito. Kaya ito na naisip ko na gawin natin yung spacer. At the same time, ito rin kasi yung pinaka-depth na kailangan natin. Ayan, papasin nyo. Yung depth kailangan ng sakto-sakto lang din sa plyboard. Gawa nga ng plyboard yung ipang-ibabaw natin dito. Nalalagyan ng kutsyon niya. Ayan, dito sa portion na yan. Ayan, kailangan flat siya dyan. Ayan, kaya ito na yung gagawin natin spacer din para dito sa ating depth. Dito naman, ayan, para maging same size siya, naglagay ako dyan ng spacer. Ayan. Bali, sasalubungin ko siya. Sa gitna na lang siya magkakaroon ng kung ano man, doon na lang sa gitna para hindi rin masakit sa mata. Ayan, bali, tinensya ko lang siya. Ayan, ganyan yung tsura niya. At dito sa portion na to, dito tayo gagawa naman ng kanyang design. Ayan, dahil ang design kasi ng ating kliyente isa bali ganito itsura niya. Yan, dito sa portion na to medyo tinaasan ko nga yung ating pinaka grills niya rito. Yan, napag-usapan namin dito is 50 cm. Ngayon, ipapacheck ko pa sa kanya kung okay na ba sa kanya 50 cm or ipababa pa. Kaya kung papansin niya, tinatakbo muna siya para hindi natin yung mahirapan magtanggal kung ayaw niya yung taas. Yan. Ito, binakat ko nga lang para isang itsura niya lang. Ayan, dito po siya sinusukat sa ating isang framing na yan. Ito naman yung lalagay natin sa kabilang portion. Sa pinakahagdan niya. Ayan, yung pinakadaan niya, doon ko siya ilalagay. Kaya dyan ko lang din siya binakat para maging isa lang yung itsura ng ating pinakaharang o grills niya. Pero dito sa portion na to, iibahin ko pa siya. Dahil gusto rin na may-ari na ibaba yan. Pero sabi ko nga, i-build ko muna siya. Ngayon papakita ko sa kanya kung okay na sa kanya yan, i-continue na natin. Pero kung ayaw niya, pabaguhin natin ayon sa gusto na sukat na gusto niya. Ayan. Pero may binigay sa atin siyang binaka-actual na itsura. Kaya lang, may mga kinonsider din kasi ako dito na kasi baka mamaya may umakyat na bata ay malaglag kapag medyo mababa. Pero siya pa rin na masusunod yan kung gusto niyang babaan yung ating grills na ganyan. Kaya bago natin ito totally full weld, kailangan makita niya muna to para masabi niya sa atin kung bababaan o gusto niya na ba ng mga design na to o ano pa ang mga babaguhin. Minsan kasi mahirap din kasi nga gumawa nang hindi natin na-actual, lalo sa part ng may-ari. Mas mainam din kasi na siya nasusunod. Kahit medyo matrabaho, at least siya masusunod para maging satisfied siya. Para hindi naman kasi sayang yung pinangpapagawa niya. At the same time, kapag ganun kasi ang ginagawa natin sa paggawa na sila masusunod o nagustuhan niya yung gawa natin, magkapagawa pa siya ng napakarami sa atin. Kaya hindi ako nag-aalala na kahit magpaulit-ulit pa ng trabaho, basta importante matutuwa yung client sa atin. Kaya rito ko papasin, stocking lang muna siya. Tinata ko lang muna siya. Tapos papakita ko sa kanya kung approve ba sa kanya yung itsura ng ating ginagawa para sa ating design. Ayan. Siyempre, papaliwanag ko rin sa kanya na may mga kinonsider ako dito kaya ganyan nag-itsura niya. Pero kung ayaw niya, siya pa rin masusunod.
ito yung kanyang design. Nangyari design na to, medyo binago ko siya. Gawa nga ng yung foam, pagka ito kasi is dalawa lang, sa original na sukat niya, ay sa kanyang design, is lulusot yung foam dito. Kaya binaba ko siya rito para tatama yung foam dito, hindi malalaglag yung kutsyon. Same sa kabila, dito, sa pinaka-center niya. Yan. Ganyan yung nag-center niya. Medyo iniba natin sa design. Gawa nga na kapag hanggang dito lang siya, medyo maganda siyang tignan. Ang problema lang doon, magiging mababa, delikado. Baka umakyat yung bata. Delikado na siya. Kaya kailangan, iangat ko siya rito para safety pa rin, mataas-taas pa rin. Yan, taas-taas pa rin siya. Kaya ganyan na naging design niya. Yan, ganyan naging design niya. Ngayon kung may babaguhin tayo, pwede naman natin baguhin. Ayan, pero kasi ako, consider ko kasi yung safetyness. Yan. Kayo kung meron kang gustong baguhin, sabihin mo lang para mabago natin. Yan, at dito gagawa naman na tayong para sa hagdan niya. Ayan. Ito yung isang buong plywood naman yung kinakat natin para sa ating hagdan. Ito yung una natin yung kinat. Ito nga yung pinakadugtong sa ating hagdan. Ayan, dahil isang plywood natin as hindi pumasya. Kaya ito yung kanyang dugtong natin, itong kapiraso na to. Bali, ang sukat ng pinaplywood, ang sukat ng hagdan natin is 150. 160 yung length, tapos yung height niya is 150. Kaya yun yung kinapos sa ating plyboard. Kaya ito yung pinaka plyboard naman na puo. Ito naman, dito naman natin kukunin yung ibang hagdan niya. Ayan. Ginawa ko nga kasing ganito para mas maging matibay yung ating hagdanan. Pati yung pinaka-backing niya, isa plyboard din yung ginamit ko. Dahil open shelf ang gagawin natin dito is open shelf. Open shelf lang siya. Hindi siya, wala siyang pinto o wala siyang drawer. Open shelf lang siya. Ayan. At dito nga yung pinapos natin, dugtungan. Ayan. Naglagay ako pa din ng pinarinahan ko siya kasi i-screwhan natin ng screw yan para idikit natin sa portion na pinapos dito. Ayan. Tapos naglagay din ako ng pako dyan. Bali 2.5 inches na finish yung ginamit ko para naman mas maging matibay yung ating joining. Ayan. Ito yung pinaka-join natin na kinapos. Bali 40 cm yung kinapos natin na yan. Kaya yun ang idudugtong ko sa kanya ngayon. Ayan, para maging matibay siya, gumamit din ako ng black screw dyan. Dito sa portion na yung binarinahan natin kanina, para umabot yung ating black screw, naglagay ako ng butas para nasa gitna yung ating black screw. Ayan. At ito na yung ating i-building. Bibuild na natin yung ating pinakahagdan niya. At ito yung pinakapaan niya. Ayan, naglagay din tayo ng puting dyan. After natin malagay yung puting, ayan, ito na yung ating pinaka-base niya. Ayan. Bali, plyboard lahat yung ginamit natin dyan. Kaya lahat siya makapal. Then dito sa bawat step ng ating hagdan, isa yan yung pinaka-divider para sa ating shelving. Yan, dito yung pinaka-step niya. Ayan, dinruban ko siya para hindi masakit sa tuhod o sa kung ano may tatama dyan is hindi makasugat. Ayan. Ayan, kung papasin mo dyan, pinato ko na siya dyan para bago natin Ano yung pinaka-loop bed niya. Bali, sa sandering lang muna natin siya para mas maging makinis. Bago natin siya masilihan. Ginagawa ko dyan, like grinding stone. Lahat ng pinag-weldingan. Then, tapos ipa-flap disc ko siya ng liha para mas lalo siya kuminis. Then saka tayo magmamasilya ng bago pillar. Tapos natin sinasanda ko yung mga lahat ng pillar na ito para mas matik ng maganda kasi nga magagawing primer dyan.
mag-primer muna tayo bago tayo magpagpipili. Yung iba kasi gumagamit pa ng neutralizer para mas maging maganda yung kanyang kapit na kanyang primer. Sa akin naman, pwede naman sa akin yung liha, mano-mano, pwede naman maliit lang naman yung aking ginagawa. At ito lang after natin mga primer, may mga body filler na lahat ng mga dugtungan niya. Kaya maganda dito sa mga kilikili na to kasi kitang-kita kasi to, kaya kailangan talagang pikit na pikit siya.